At maraming salamat nga pala at shoutout nga pala sa mga sumusuporta. Ayan, sana ay huwag po kayong magsawang suportahan pa yung aking channel. Ayan, road to 1K na po. Magandang hapon po mga kasimpleng buhay at kamusta po kayong lahat? And sa video po na ito ay update ko po kayo sa mga tanim kong talong at sa upo at sa bell pepper. Ayun mga kasimpleng buhay, simula nung nagpatubig po ako, ayun ay lumabas po yung mga bulaklak at marami pong bulaklak sa ngayon. Yan kung nakikita nyo po. At marami po siyang bunga na panibago. Yan kung nakikita nyo po, meron pong malaking bunga doon. Yan po yung hindi ko napitas. Yan, at wala pa po akong update sa inyo kung ano po yung status ng kanyang bunga. Abali ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung ito yung mga pangalawang bunga niya. Dahil po yung unang bunga napitas na po namin yun, awa ng Diyos ay wala naman din mga uod. Bali ito po yung pangalawa. Yan, ganyan po siya kakinis. Yan. Bali ang ini-spray ko lang po dito sa bunga niya. Kaya meron pa pong maliliit, meron pa po doon. Ayun. Ang ini-spray ko lang po dito ay Starkill pati na Brudan. Yan, pinaghalong Starkill at Brudan para po sa mga bunga niya at hindi dapuan ng mga uod. Kailangan ko lang din pong sa sunod na sprayan sila kapag marami ng bunga yung Prebaton. Yan, obserbahan ko po kapag umipikto yung Prebaton, magme-maintain po ako ng gamot. Yan, kapag sa sunod po update ko po kayo at mag-upload po ako ng video. Gagawa po ako ng video Prebaton at gold. Nag-iipon lang po ako ng pambili dahil medyo mahal po yung gamot na yun, nasa 400 megit. Yan. Ngayon po mga kasimpleng buhay, yan po ang malaking tulong na yung pagpapatubig sa mga tanim nating gulay. Bali isang linggo na naman po ito. Depende po sa observation. At wali kayo ng umaga nga pala ay umulan po dito, medyo nabasa naman po yung mga nila, kaya ng umaga po, kaya ng tanghali pala. Ayan po mga kasimpleng buhay, ito na po yung talong ko, 2 buwan mahigit pa lang po sila. Kung nakikita nyo po ay marami siyang bulaklak at marami siyang bunga ngayon. Sana ay sabay-sabay na at makapag-harvest ng sabay-sabay. Ayan. Wala pong nabawas na puno. Halos lahat po ng puno niya ay nabuhay. Kung nakikita nyo po. Ayan. Ito nakaka-recover po na namumunga na siya. Kahit maliit lang. Ito yung doon sa harapan. At yan naman po yung mga kamatis. Nakaraan nag-harvest na ako dyan. Ngayon marami na naman siyang hinog. Ayan, naka-reserve lang po yan dahil si ate, yung ate ng asawa ko, uuwi sa Martes. Ang araw ngayon ay Sabado, March 23. Ayan. Iuwi niya po yan sa Batangas, yung mga kamatis, pati yung malaking upo doon. At ibang talong sana makahabol. Hindi ko napipitasin yan. Ayan mga kasimpleng buhay, siguro makakapagbenta ko nito pag mga pangatlong bunga niya na. Dahil siyempre alam niyo naman po, kailangan muna natin mamigay sa mga kapitbahay para meron din sila pang ulam-ulam. Ayan mga kasimpleng buhay, ang laki ng tulong ng pagpapatubig. Isa rin sa napakahalaga sa mga tanim nating gulay. Dahil nga sa panahon ng tag-init, kumbaga tigang yung mga tanim nating gulay. Kaya kailangan yung itatanim nyo sa tag-araw, yung mga matitibay sa sa init. Tulad ng kamatis, yan, upo, talong. Yan po yung mga yung sili ngayon sa tag-araw ay mahirap pag alaga. Namumulot po yung dahon. Ayan, papakita ko po sa inyo.
Ayan. Ito na po siyang mga simpleng buhay simula nung nag-pruning ako. Ayan, marami na siyang bunga. Marami siyang bulaklak. Doon sa kabila may bunga na. Ayan o. Yan. Ang kagandahan po ng pag-pruning dyan ay yun nga, yung tulad ng sabi ko na yung sustansya dito na mapupunta sa bulaklak at sa bunga. At kung nakikita nyo malinis yung sa ilalim at napakataba ng puno. Yan. Ito lang po yung bill paper na lumusot. Yung sa harapan wala. Hindi siya gumanda. At mayroon na siyang bunga. Yan. Ito po yung bill paper na tanim ko ito ay pang sarili lang. Kumbaga sinubukan ko lang magtanim. At para malaman ko yung diskarte kung paano. Yan. Bali may problema din dito sa lupa. Masyado na sigurong acidic yung lupa at hindi maganda. Kaya siguro nangungulot yung ibang dahon. Pero calcium lang naman po yung diskarte dyan. Pero gumanda pati sa mga talong. Pag yung hindi maganda yung kanilang hindi maganda yung lupa, acidic, calcium lang po yung mainam na fertilizer. Yan po mga kasimple boy, kung nakikita nyo po ay talagang napakaganda. At marami na siyang bulaklak. Marami na siyang bunga, marami siyang palabas ng bunga. Sa isang puno siguro mga ilang mga nasa 7. Ayun, meron pa doon sa kabila. Yan mga lumabas yung kanilang mga bulaklak. Ayun sa kabila maraming bunga. Bali sa sunod na linggo po ay mag-harvest na kami ng talbos kamuti pati doon sa harapan dahil marami na po siyang usbong. At maganda po yung usbong niya ngayon dahil napatubigan sila at naka-recover po yung mga ibang natuyo. Yung talbos naman po kasi kahit na natuyo na ibabaw, basta yung ugat at yung puno huwag na mamamatay, uusbong ng panibago yun, hahaba ulit yun. Ayan po yung mga upo. Papakita po sa inyo mga kasimpleng buhay. Kung naalala nyo, kung napanood nyo po yung pag-pollinate ko, ito na po siya ngayon. After nung na-pollination ko, yan, lumabas na po lumaki na po yung kanilang bunga. Ayan doon. Yan siguro mga 10 o 11 po yung bunga. Meron pa dito. At meron pa mga panibagong lumabas. Ayan yung mga bunga pa. Sunod po mga kasimpleng boy, kapag lumago na yung kanyang talbos, kanyang mga usbong, kasi magsasakal, kakaroon ng mga panibagong sanga. Nahayaan ko lang po silang lumago dyan. Ito po ay 2 buwan pa lang din yung si Opo. Yan, 2 buwan pa lang siya ay may mga bunga na. Malaki na yung bunga, marami. Aabot po ito ng 3 buwan to 4 na buwan. At makakapag-harvest pa. Kailangan lang ma-maintain sa fertilizer, sa insecticide, at sa kondisyon ng lupa. Hindi po pwedeng galawin yan, hindi po pwedeng gambulan. Dahil sensitive po yung ng ugat ng upo. Experience ko po yan doon sa isa. Dahil ginambulan ko, pagkahapon po ay namatay. Ayun, nagtampo. Naputol yung ibang ugat. Yan po yung diskarte mga kasimpleng buhay. Kapag niya, kailangan huwag yung gambulan. Dahil manipis lang yung ugat ng upo. Kaunting kaalaman lang po. Ayan, hindi naman din po ako expert Ayan, based lang po ito sa aking experience. Yung talong walang problema kahit gambulan mo yan. Talagang matibay yung ugat niyan. Ayan mga kasimple buhay. At napakaawa ng Diyos ay marami na naman siyang bunga. At yung kamatis, ayun yung kamatis. At yun, marami siyang bunga. Mayroon naman mga panibago, namumulaklak na naman. Bali sa bukas ng hapon, at titingnan ko po sa monitoring ko dito sa cellphone, sa note. Naka-note po kasi yan, naka-monitor. Kailangan naka-monitor yung pag-apply ng mga fertilizer. At
pag-i-spray ng insecticide, kailangan meron tayong guide, meron tayong kalendar na binabasihan para nakamonitor kung ilang araw na. Yan, doon po natin maobserbahan. Yan. Ayan sa harapan, oh. Ito naman po yung pinula kong Madrid de Agua para doon po sa mga manok. Wala pa po isang linggo yan. Ayan. At meron doon akong tanim na papaya. Minsan nga nagkakaroon ng problema yung mga tanglad, nasisira dahil inaano ng mga manok. Ayan po mga kasimpleng buhay, bali sa yan, sa pag-uwi ni ate. Yan, uwi siya ng Martes, tapos balik siya ng Batangas Sabado. Ayan, marami pang may ipon na talong malaki para meron silang pang uwi. Ayan mga kasimpleng buhay, bali hanggang dito lang po muna yung aking video. Ayan, at in-update ko na lang po kayo. At maraming salamat nga pala at shoutout nga pala sa mga sumusuporta. Ayan, at sana ay huwag po kayong magsawang suportahan pa yung aking channel. Ayan, road to 1K na po. At sana ay umabot ng 1K sa birthday ko, April 16. At masabay yung celebration. Ayan mga kasimpleng buhay, at maraming salamat po ulit. At hanggang dito lang po muna yung aking video. Update ko na lang po kayo bukas. Bali bukas ng umaga mag-i-spray ulit ako. Ayan po mga kasimpleng buhay, ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo lahat.